Okay mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description niya na ito, malaking good news umamin si Corena may binunyag sa Davao. Tinapos si Abante Tamba, BBM Saldico. Bring him home. Ito na mga kaibigan, panoorin po natin ano ba talaga ang meron dito. Ay, asa na yon? Play na ho natin. Ay, kumana, game. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, anong meron? I-play na ho natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita. Kahit anong tila kaliwat ka ng kasinungalingan, ang pilit ibinabato nyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, taong bayan, tila binasag na rin ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga... Teka, madam. Ano yung ipinapakita dito sa video? Ang ganda naman nito. Ito ba yung Davao City? Na tinatanong nila kung nasaan yung budget po ng Davao City? Eto, nakita nila ang ganda, oh. O, tingnan natin na sabay-sabay habang pinapakinggan ng balita. Kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga ilang mambabatas at Wow. mga loyalistang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Yes. sa aming channel. Alam niyo mga kapatid, nakapunta na kami dito eh. Dumaan na rin kami dyan, nakamotor po kami. Grabe, para kang nasa ibang bansa, ibang lugar kung hindi mo iisipin nasa Davao City ka. Sobrang ganda po. Upload namin. At eto na nga mga kababayan. Matapos ang tila kaliwat kanang kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Taong bayan, binelandra online ang video na tila laking sampal sa mga Ayun, oh. kumakalaban sa mga Duterte. Ayan, nakapunta na rin tayo dyan mga kapatid. Siyempre, bakit ko sinasabi? Proud po ako. Pansin nyo, wala pong mga poste-poste. Although meron naman sa ibang mga lugar, pero yung pinaka-downtown nila, grabe. Itong lugar na to, tignan nyo, oh, may nakikita yung mga poste-poste at yung mga nakalawit na mga ano dyan, wire, di ba wala? Linis, no? Lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalistang laging pinagsisigawan online na wala di umanong nagawa ang mga Duterte sa Davao. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga... Alam mo, mga nagsasabi lang dyan, yung mga Metro Manila na kontrabida po sa mga Duterte. Isipin nyo na lang bakit ang Duterte ang tagal pong minahal ng mga kababayan natin sa Davao. Tanging mga Duterte lang ang gusto nilang mamuno. Bakit kaya? Hindi kaya dahil ganito? Walang korupsyon? Kita nyo naman yung lugar nila, kaya nga hanggat maaari sana sa buong Pilipinas. Maging ganito po. Ang problema, alam mo naman, ang mga buaya, pag hindi sila makakat kung ubos yung bulsa nila, no? Hindi kasi sapat sa kanila yung mapera sila eh. Kailangan talaga ubusin nila yung kaban ng bayan. Iba po ang Duterte. Kasi yung iba hindi nagsisearch eh. Naniniwala lang sila sa mga sabi-sabi. Pero kung mag-search kayo, magsaliksik kayo, makikita nyo, napakabuti ng mga Duterte. Kababayan, tila sampal daw umano ito ng katotohanan na di umano ikinagulantang raw ng palasyo at ng kongreso matapos inilabas online ang video na magpapatunay na talagang maipagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na Grabe, ang mga coastal, taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte dahil ayon pa sa kanila, tanging ang mga Duterte lang umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat, mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Komento pa ng taong bayan, yan ang Davao. Sobrang ganda at malinis na malinis. So ibig sabihin, hindi kurap ang mga Duterte. Ang daming pagbabago. Kung infrastructure kasi ang nilaan ng pera, magkaroon ng trabaho ang mga tao, makapag-aral ang mga bata, kung ayuda, isang kain lang, wala na. Ayaw ni... Kasi gusto nila ayaw-ayuda lang eh. Parang ano nga, ganito nga di ba mahirap na tayo, may mas mahirap pa, mayroon pang pinakamahirap, tsaka yung tinatawag ni Mama Lenlen na laylayan, di ba may ganun pa, di ba? Yung mga laylayan na yon,
Yun yung gustong-gustong abusuhin ng mga nagbibigay ng ayuda. Kasi nga, oo nga naman, kailangan na kailangan po talaga. Ang problema po, yung lugar na yun, halimbawa, maputik, baha, laging binaba, rough road, no? Hindi maganda yung kalsada, kaya pag halimbawang meron kang aanhin at ibebenta mo sa ibang lugar, nahihirapan kang dumaan dahil sa tubig, baha, at rough road. Kung yung lugar na yun papagandahin at gagawin pong simento, mas maganda. Yung hanap buhay nila mas mapapadali. Ang problema, ang ginagawa ng mga 80-80, op-op, ang ginagawa nila, ayuda para mahalin tayo ng mga Pilipino. Hindi na ho kasi ganun, hindi na yun uso. Ang uso ngayon, maging tapat ka sa panunungkulan mo at gawin mo ang trabaho mo. Hindi yung paninira ng paninira sa Duterte. Laos na ho yung ganong teknik. Yung ilalabas nyo sa media, na nagse-survey kayo, sino mas magaling? Anak ng teting putakte niyan, ilabas nyo yung mga accomplishment ng gobyerno ngayon. Yung mga bilyon at trilyon na nawawala, aalamin natin kung talagang etong project na to, nagkakahalaga ba ng ganito? Wala! Panis kayo sa Davao City. Sayang oh! Si Tatay Tix, ang dami na rin nagawa dyan, kaya nga 80%. Lagi nating uulitin yan. 80% trust rating. Pangulo, bihira yun. Tapos ano sinong gusto nyo mamuno? Yung nagbabayad sa inyo, ngayon silosoplak na ngayon yun. Huwag daw magmalinis yung linisin daw muna yung House of Representatives. Yung House, no? Oh. Tingnan nyo naman yung Davao, mga kapatid. Yan ang hirap sa inyo. Kontento na kayo sa kinokontrol kayo ng mga tao. Tapos kayo, banat kayo ng banat sa mga Duterte. Okay na sa inyo, binabayaran kayo eh. Hindi nyo nakikita yung gusto ng mga mamamayang Pilipino eh. Dito, di bali nang hindi kami binabayaran. Ang importante, nasasabi namin yung sa loobin namin. Kung dumating man sa punto na may korupsyon pala sa mga Duterte, ba't hindi namin ibabalita? Ayaw namin ng korupsyon eh. Si PBBM, sinusuportahan natin dati. Ngayon, hindi na, di ba? Kasi nga, nakikita natin, hindi man lang niya kayang ipagtanggol si BP Sara. Kahit paulit-ulit na, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo na Duterte pa rin. Pa-comment po, mga kapatid. Duterte pa rin. Sila na makapag-aral ang mga Pinoy para kung mahirap, madali nilang makontrol at mabili ang boto. Maunlad at malinis ang Davao. May disiplina pa ang taga Davao. Taga Ilocos ako. Pero hangang-hanga ako sa pamamalakad ng pamahalaan ng Davao. Salamat Davao Rule, model ng Pilipinas. Diyan makikita pag di kurakot ang namumuno, napapaunlad ang isang syudad at naibibigay ang mga proyektong malaki ang pakinabang sa mga tao. Sana lahat ganyan ang mga namumuno sa bawat probinsya at syudad. Saludo talaga ako sa mga Duterte at sa kabila ng mga nagawa nilang kamangha-mangha at mga pagpapaunlad sa kanilang lugar. Di mo sila mariringgan na ipinangangalandakan nila ang mga ito. Kaya Duterte po tayo. Sila lang ang may malasakit sa ating bansa. Maganda at maunlad ang Davao City dahil maayos ang palakad ng local government nila. Hindi kurap. Hindi magdanakaw sa kaba ng bayan, di ba? Hindi kagaya ng mga pabalik-balik na Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nagagawa o naitutulong sa lugar nila. Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bayan. Unquote. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Yeah. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Pero bago muna yan, maganda yung sinabi ni Pinas News Insider kanina, no? Tahimik lang. Tahimik lang, hindi sila yung may nagawa kami, eto ginawa namin. Kasi hindi naman sa kanila galing yung pera. Nagtatrabaho lang po sila para sa Pilipinas. Para doon sa Davao City, si Pangulong Duterte, sinabi niya ba no, nagkaroon kami ng mga ganito, nagkaroon kami ng mga ganyan, nilinis ko ang baywalk, hindi nating narinig na ipinapangalandakan niya. Siguro meron mga ilang beses lang. Pero ngayon, ano bang nangyayari ngayon sa gobyerno? Saglit lang, madam. Ngayon, anong nangyayari sa gobyerno natin? Sabi ng ganito, meron ng flood control, 5,500, tapos nung nalaman, sisi na naman sa Duterte. Ay, awanan apo. O Kuya Jay, banat.
Tuloy-tuloy na natin mga kapatid. Shoutout kay Kuya Jay nating mahal. Oo. Ang tanong, babalik pa ba? Yan ang pinakatanong, babalik pa kaya? Haharap pa kaya sa sa mga hearing? Yan ang tanong diyan. So ito 'yun Ito ha. Panoorin agad natin para baka sabihin na naman ng iba diyan, fake news na naman tayo. Nasa Amerika na si Ako Bicol Representative Elizalde Co na pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit sa 2025 national budget. Batay po yan sa record ng Kamara kung saan nakasaad ding no-show si Co sa batasan mula pa noong magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Infrastructure Committee nitong Martes, hiniling ng ilang kongresista na imbitahan si Ako Bicol Representative Elizalde Co para ipaliwanag ang budget insertions sa 2025 budget noong siya ang chairperson ng House Appropriations Committee noong 19th Congress. Pero batay sa journal ng Kamara, simula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa dumadalo sa sesyon si Co. Sa loob ng 7 linggo, 4 na beses siyang absent without notice, habang may isang absent siya with notice. 4 na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinaluhan siyang committee meeting o kaya'y nasa official mission. Sabi ng kapwa niya Ako Bicol Party List Representative na si Alfredo Garbin Jr. Napunta po pero ang pagkakaalam ko po, absent siya nung SONA. Pero napunta po. Ang pagkakaalam ko po hindi siya nag-appear to any committee hearings or session. Batay sa records ng Kamara, nasa Amerika ngayon si Co. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. I understand he is nasa United States siya for... Ang itsura nito, no? Ma'am, wag mo nang landiin yung mo. Wag mo na pong landiin yung pagsasalita mo. Actually, report. Wag mo na. Ma'am, parang hawa mo na. Di bagay eh. Ha? Sensya na po pero hindi kasi bagay po eh. Treatment. With appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Let's confirm, hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya. But he was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi wala. Yung may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. He's still in the United States. Yeah, ito ang hirap dito kapag nagkakasakit. Putik na yan. Saka ito po, may sasabihin ako sa inyo. Wait lang, ayusin ko lang yung headset ko. Sa totoo lang po talaga. Simula po nung umalis si Saldi ko sa pagiging chairman of, tama ba? Ano bang pagkakaano nun? Nakalimutan ko lang, wala na sa isip. Wala na talaga sa ibang bansa, Pilipinas. No, matagal na po, hindi po ngayon yung inilalabas ng mga mainstream ngayon na ang kanilang source na nasa ibang bansa na si Saldi ko, matagal na hong nandoon. Simula pa lang nung nagkaka-issue ng may BICAM, may blanco sa sa 2025 BICAM report. Simula pa lang noon, eto ngayon, palabas na lang niya ng mainstream media na kunwari, may source sila na nandun, pero matagal na hong nandun si Saldi ko. Naku po! Nagilan nyo kami. Oo, masyado na namin mga kabisado galawan nyo, kaya alam na namin yan, no? Matagal na pong nandoon si Saldi ko sa Amerika. Hindi lang nung pumutok yung flood control issue, hindi lang. Alam na nila eh. Kaya nga, tingnan nyo ganito yan eh. Pumunta si Saldi ko sa Amerika, pagkabitiw niya bilang chairperson doon sa isang na yun. Basta yun na yun. Diba pinalitan siya ni Saldi ko. Pagkapalit sa kanya ni Saldi ko tuloy, ni Kimbo, diba? Umalis na agad siya pa ibang bansa. Doon na agad siya. At ang setup ganito. Ang setup, kunwari, magagalit si Marcos Jr. sa mga tiwaling congressman na rito sa flood control. Pero yung pinaka dapat tatanungin dito sa issue to wala na rito sa Pilipinas matagal na. Bago tingnan nyo yung nito. Tingnan nyo yung sinabi nitong kasama niya na si Alfredo Garbin Jr. sa Ako Bicol Party List. Diba nung SONA wala na? Kasi nga wala na talaga si Saldi ko sa Pilipinas. Wala na. Ang sige, kalimutan na natin yun. Wala tayong pakialam doon na nandun na siya agad. Ang dito, bakit pinayagan ng DILG na lumuwas sa ibang bansa? Etong si Saldi ko, at kasi pangbabastos to eh.
No? Pangbabastos ho ito ng sa administrasyon sa mga Pilipino. Bakit pinayagan ng administrasyong Marcos na makaluwas itong congressman na to? Na alam niya naman na siya ang pinaka number 1 na kailangan sumagot sa mga katanungan mapatungkol sa anomalya dyan sa flood control. Bakit?